para na-inform yung ating mga viewers. At ayun nga, nangyari na yan. Tapos na yan. Kaya po, humingi na rin po ako ng dispensa sa mga viewers, sa KBO families and viewers po natin, mga minamahal po na pinatagal pa po namin. Napatagal pa po dahil yun po yung kakayahan po namin na... Ayan, para maliwanag ano. Hey! What's up? Namiss ko yung ilaw ni Kuya. Ha? As ilaw ulit. Nalibago sa ilaw ulit. Malakas ba? Bawasan natin. Nalibago lang kasi matagal na walang ilaw. Walang ilaw eh. Yan. Okay na, no? Kaya po. Ayan. Okay. Ano ba gagawin natin? Wala kang alam Kuya Vivian. Wala kang Kuya. Nagkapli. Hello po mga ka-business. Dito na kami. Siya na mga kabisnes namin minamahal at meron tayong bisita. Mga ano, pangmalakasan eh. Mga... Ayan na si Power Ranger, Renji at saka si at LV. Nandito rin po si Alex. Ayan, kumusta? Okay lang po. Saan galing? Sa bahay po. Naka-schedule po talaga yung pagpasyal po namin dito. Marami lang inasikaso talaga ng mga papeles, mga requirements sa mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay. Saka siyempre po, sa pagsisimula, mahirap talaga magsimula na maraming kailangan asikasuhin, ayusin. Pag ultimo bahay, kailangan ayusin. Oo, talagang ano, lahat naman eh, hindi po ba makaka-business sa pagsisimula ay hindi ganun kadali. Minsan na-underestimate mo yung mga sitwasyon eh, nakakala mo ganun lang, pero yung pala pagka actual na, ay, mahirap pala. Saka mo ma-realize yung mga bagay-bagay na hindi nga pala ganun kadali. So ayun na, normal naman yun. Normal yun. At hindi lang sa... Kasi para kayong newlywed. Ano? Ay, grabe. Paano mo si Alex? Paano yun, Lex? Mga papa mo parang newlywed man. Kasama po yun sa, siyempre matagal hindi nagkasama. Oo. Parang getting to know each other again. Parang ganun. Getting to know each other. Hello mga ka-business, we're here. Kamusta po kayo? Namiss ko po kayo mga ka-business, official, viewers, family. Papa din, hello na rin po. Kay ate, ayan. Si ate wala po, ayan na, nasa taas pa. Si ate ay may pinagkakabisihan kasi yung kausap si nanay po, yung aking biyanan. Kasi po mga ka-business ay naitanong ni Ate LB, yung kasing building permit dun sa ating Big Falcon, di ba, ipaparenovate, ay wala mo siguro masama na kung sabihin ko rito, no? Wala palang building permit yung una. So, syempre, ako naman po, ayoko ng hindi may ayos lahat ng dapat iayos ng mga kailangan, ano po, kagaya mga permit. So, dapat ay tayo ang isa sa mga law abider pa. Kasi kung ipapalusot, pwede naman ipalusot. Kaya lang, hindi naman kasi tayo ganun eh. Diba? Tsaka alam naman natin yung tama at mali. So, yun po, nasikaso nila nanay tsaka ni Mrs. Ka-Business. At hopefully, no, na may ayos. Kailangan mahal. Eh, grabe pala, ano po, mga ka-business yung ganyan. Yung, natayo na yung building, tapos walang building permit, tapos syempre ayusin ngayon para kang magsisimula ulit, tapos parang magkadoble-doble yung mga babayaran mo. Ayan, so ayun. At syempre hindi naman maiwasan niya na
meron mga additional na yes, oo, kasi para medyo mapabilis sana. Yun. At alam mo na-miss ni Renji yun yung bahay ni Renji, no? Ha? Opo. Kuya-kuya ko rin doon. Sana po maayos ng mas mabilis para matapos na yung bahay na Big Falcon, kuya. Big Falcon. Big Falcon, yes. Ka-business house. Ka-business Big Falcon. At oo, sa pagka mapasyal kayo doon, ha? Yes po. Para yun open yun sa lahat. Pati sa ating mga ka-business dyan abroad. Bala ko doon mga ka-business ay magbubukod ako ng isang kwarto talaga na pagka, di ba may mga bumibisita, may mga viewers natin, mga subscriber, official sa bahay, minsan andun yung katotohanan na parang bitin, no? Kaya lang kasi syempre yung mga ka-business natin na bumibisita rito, nakikita nila yung sitwasyon, liit may bahay, mga business, parang syempre mas maganda sana kung makapag-stay man lang kahit na overnight, gano'n, no? Kaya lang, yun nga lang, talagang pinagkakasya dito sa ka-business house. So, magbubukod kayo, malaki yun mga ka-business. Marami-raming kwarto yun. So, maglalagay tayo ng kwarto, ilalaan natin talaga sa bisita. At syempre, ay pagka may bisita tayo, pasasayahin natin, no? Talagang kung kinakailangan, masahiin natin. Pambihira ito nadali ako ni si Borno. Nakadali ng 2,000 kasi yung nagpunta rito na subscriber ay tinimplahan niya ng kape. Binigyan ng 2,000. Sabi ko, kakong alam ko lang, ako na nagtimpla ng kape. Hindi naman po, biro lang yan, kumbaga. Thank you sa mga ganong mga ka-business at naalala niyo yung aking mga kasamahan. Papaabot kayo ng tulong, pagmamahal. Wala sa laki ulit yan, as long as bukal sa puso. Para sa amin po ay isa ang aming pagtuturing dyan, pantay-pantay, mahalaga yan sa amin. Kasi ang tinitingnan natin dyan mga ka-business, yung inyong effort, yung inyong pagpapahalaga. Na may padama sa amin yung inyong support at pagmamahal. Alright? Right. Uyaw. Parang bago ang tao nito. Ikaw ba yan? Ha? Ako ni. Ay, kumusta na pala? Anong balita sa buhay-buhay natin? Ay, pinatatanong pala ni ate mo yung yung business battle B, yung online selling. Yun po, maganda po yung katanungan nyo. Yung tungkol po dyan ay, ang nangyari po kasi, nung nagsimula po kaming nagpaalam na po rito, umalis po kami sa lugar dito. Ang nangyari po ay, nakapag-desisyonan po na yung mag-asawa. Ay, teka nga pala. Opo. Tungkol dyan, nagkagulo-gulo yung mga viewers, no? Hindi kasi, tawag nito, ano ba nangyari? Bakit umalis kayo ng, hindi naman sa hindi na sa, naipit kasi ako, parang naipit ako sa nag-uumpugang mga bato ba kasi totoo naman po kasi mga ka-business na sila at LB tsaka si Renji ay hindi nga talaga nakapagpasabi, hindi nakapagpaalam sa amin bago lumipat ng tirahan. Ang nangyari kasi doon, di ba, nag-message ka sa messenger, kaya lang tinignan ko yung messenger, kumbaga nakalipat na, kumbaga nakalipat na bago nag-message. Sabi ko, unsam tawharo. Tapos, hinayaan ko lang, hindi ako nag-iimik, hindi ako nagbabanggit ng mga tungkol dun sa kahit pag nagbablog ako, mga reactors, mga matatala sa mga pang-amoy. Kawawa rin mga reactors, binas din yung mga reactors. Pero sa akin naman may punto, karapatan nila yun na sa palagay nila, kumbaga, kahit tayo, kahit ikaw, di ba, sa palagay mo parang dapat ganito, dapat ganon. May mga ganon kasi, sa akin naman kasi,
Oh, kung saan makakabuti, hindi bira, no? Tsaka wala pong maling opinion. Pag opinion, tama na lahat. May kanya-kanya opinion. Pwede. Huwag lang mag-away-away. Opo. Sunto ka ngayon sa comment section. At saka, pwede akong... Oo naman, syempre. Tungkol po dun sa pagpapaalam, opo, sa pagdating sa formal na pagpapaalam, hindi po talaga nangyari yun na pumunta pa kami rito, buhat nang umalis kami rito. Pero, at saka yung paglipat po, pero, pagdating po sa respeto namin kay Kuya, kina ate, nag-message po ako kay Kuya. Yun nga po, sabi ni Kuya, late na nabasa. Oo, kaya... Bago po namin gawin yung mag-upload ng vlog, bago maglumipat ng bayan, nag-message po kay Kuya. Yun nga po, late niya na nabasa. Kaya yun pong nangyari. Pero naintindihan naman po namin kasi busy din po si Kuya. Opo. Hindi, ang kasi doon, tawag nito, ewan ko itong kagwa. Ginawa niyo muna bago mag-message, kaya tuloy, hindi, paano ba ito? Paano bang paliwanag ang gagawin nito? Anyway, ayan na, kayo na, paliwanag. Ito po yung Kuya, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Oo. Kasi po, no problem, so sa'yo naipit pambihera. po kayo tulad Serious ng man siya, sinabi Telbe. ninyo. Hindi po, nakakahiya po yun kasi yun Naipit nga si po, Kuya. yung sabi niyo po na naumbog kayo sa, ewan ko, naiyak ako ngayon. Hindi totoo yun. Hindi ko, di ba kasi pati ako binas. Ngayon sa akin lang naman, bakit? Sanay naman tayo sa, yung ganyang pambabas. Kaya lang, hindi may iwasan ni Kuya na, ano ba nangyari? Magtatanong ka kasi, siyempre, kilala ko kayo Alam ko yung inyong abot ng inyong kaisipan. Kanya lang, sa akin, walang problema. Naiintindihan ko yon. Kaya lang kasi, nasa social media tayo Kaya ganyan sabi nga ni Renji kanina, walang maling opinion. Na may kanya-kanyang opinion. So siguro ingat-ingat na lang sa mga ganyang bagay para hindi na maulit. At Pero Kuya, sorry po talaga. oo naman. Sasayaw, walang ganyan na. Sasayaw. Masaya lang tayo, bihira nga lang. Ang importante po, malinawan na ngayon kung ano ang mga nangyari. Basta tanggap po namin yung pagkukulang namin sa part na yun. Na hindi formal na nakabalik dito at nagpaalam ng formal na sa pamamagitan ng text, dahil yun po ang nagawa na namin bilang respeto kina Kuya, kina ate, ipinaalam namin. Sabi ko nga kako, kung sa akin lang, walang problema doon kasi may naintindihan mo naman Wala namang kasi kung halimbawang tawag nito, kaya lang kasi siyempre parang ito na naman tayo sa sitwasyon, parang hindi ko naman alam saan ako lulugar Kasi sinaalang-alang ko rin yung damdamin ng mga viewers. Sinaalang-alang ko rin yung kanilang iniisip. Kasi hindi mo rin kasi mapapasubalian o mapapasinungalingan na totoo at tama yung pinupunto ng iba natin mga viewers, mga mahal natin mga viewers na bilang ano ba yun? Sabi nila? Yung respeto at pagtalo ng hindi bukod pa doon yung delikadesa, ano ba yung mga sinasabi? Yung bang tawag ganyan. Yung bang ano ba mga ka-business yung kultura, no? Kulturang Pilipino, no? Ay kaugalian di umano, no? Di umano na dapat ay yun nga, binanggit mo, respeto ay sana, no? Andun yung mga sana nila Anyway, mga ka-business, naging bukas at malawak ang ating kaisipan at nobody's perfect, no? At ako po personally, nakita ko po yung social media natin that time, naging parang magulo, ang ingay. Pero ako po, decided po ako talagang tahimik lang naman. Tapos, hintayin yung tamang panahon para po, ayun nga po, magbigay daan sa atin para magkita tayong mali. Pero, ayun, tama rin naman yun. Tsaka, pero ano siguro, no, ewan ko, tama itong sasabihin ko. Sa pakiwari ko lang, no,
Parang binabalik ko lang yung sitwasyon, yung time na yon. Halimbawa lang, no, ako yung nasa ganung sitwasyon, sa palagay nyo mga ka-business, makakatulong kayo yun. Halimbawa, hindi na pinatagal ba? Punta na agad, para makita ng viewers na, ayun, tingnan mo nga sila, Pag nagpunta na agad, kasi panigurado naman yun, i-vlog ni Kuya, no? Vlog ni Kuya, katulad ngayon, para na-inform yung ating mga viewers. At, ayun, nangyari na yan, tapos na yan. Kaya po, humingi na rin po ako ng respeto sa mga viewers, sa KBO families and viewers po natin, mga minamahal po na pinatagal pa po namin, napatagal pa po dahil yun po yung kakayahan po namin na pumunta na rin po sa dami ng inaasikaso. Okay na yun, ate, no problem na. Saan ba kayo ngayon? Saan kayo nakatira? Sa Bagong Silang po, 5. Nangupahan po kami doon sa malapit sa lokal po. Ay, South Church. Okay. Sa may Bagong Silang. Bagong Silang 5 po. Phase 5. Ayan Ayun po. Masaya naman po. Magkano upa ron? 3 lang po. 3. 3,000? Bukod yung tubig tsaka ilaw. Dito yung pinagalingan niya, yung upa natin doon ay 4 po. 4,000? Di namin kakayanin dyan. Nga pala mga business yung yung patungkol doon na siguro magandang pagkakataon na rin ito, maklaro ba yung kasi mayroong mga nagkukomento ba na medyo Curious. Renje, ano ka ba, ganito ganyan na hindi ba naisip na medyo masakit, no? Na ang bayad niyang tinirhan nyo ay si ka-business. Yung ganun. Pakiusap, tama na mga ka-business. So, huwag nang ganun kasi ano po tawag nito, masarap yung masarap yung masaya lang. Tapos at saka sa party ko kasi dami na rin kasing dumaan na alam niyo na, no? Kay Bong, kay Renji, tapos yung hindi ko nabanggitin yung iba. Tapos yung mga ngayon may nababasa pa na sa comment section na ka-business, di ba sabi mo di ba mawala kami lahat, yung mga viewers mo, wag lang yung mga kagwang mo. O yan, tuloy, bumaba na yung views mo. Akala ko ba mas gugustuhin mong ganun? Well, nasa vlog yun, nabanggit ko yun, yung time na kasagsagan din ng mga problems ba na hindi natin na-expect na bigla na yung darating. So anyway, ayun naman ay talagang naipahayag ko, hindi ko naman po yun itinatanggi. At nasa vlog naman yun, pwede makikita nyo rin naman yun Tsaka alam ng Diyos yun na sinabi ko yun. At tsaka totoo yun, na laman ng puso ko. Pero, dahil nga, emosyonal. Diba? Emosyonal Bugso ng damdamin. Emosyonal ba? Kahit sino man sa atin ba? Pero, ganun pa man, ay hindi, nung medyo nahimasmasa na si ka-business, siyempre, di po ba, ako naman po ay buong kababaang loob na naglambing sa inyo at humingi ng paumanhin at nakikisuyo na huwag na kayong magdaramdam. Pasensyahan nyo na yon yung mga ganong mga pangyayari, aktwasyon. Ang importante ay mas lalo nyo ako nakilala, di ba? What you see is what you get. Kasi kung tutusin, pwede naman ipa-edit yun, ipakat di ba? Kaya lang, andun yung katotohanan na alam ng Diyos yun So parang ang nangyari, magsisinungaling pa ako sa viewers. Mali, di po ba? Ano po mga ka-business? At saka alam na ng Diyos yun. Yun nangyari talaga yun. Anyway, sorry na. I love you na mga ka-business. Sorry na. Tsaka mga ka-business, umihingi po kami sa inyo ng pasensya po talaga sa mga nakarang mga pangyayari. Sama-sama po tayo hanggang dulo po sa ka-business. Huwag po tayong bibitaw. Tulad po ng hangarin namin na magkasama-sama hanggang dulo,
hangal din po namin na makasama kayo hanggang dulo. Kita niyo naman po kung ano talagang totoong ano namin nila kuya sa outside videos. Wala pong problema sa amin. Pagmamahalan namin nandun po, magkakapatid po kami rito. Sama-sama po tayo hanggang dulo. Salamat po. God bless us all po. Ayan. So, ayun. Ano ba? Yun nga pala, Ate LB. Ano ba nangyari? Bakit? Yun ang tinatanong ni Ate ka-business eh. Parang inantay niya kasi bibili daw siya, mag-order daw siya ba yung online selling. Ito po. Mag-order daw siya. Opo. Yung pinababantayan doon sa mga M's. Ay, Nika, Opo. baka mag-sell na si Ate LB nyo ha. Ano nyo sa akin kayo mag-order ko. Sa yung mga M's naman, ang nireport kay ate mo yung YouTube channel nyo. Anyway, wala problema. Karapatan nyo yun eh. Diba? Karapatan nyo. Tsaka, tawag nun, mga ka-business ano. Kasi sabi, sa comment section ha, batay lang ito sa comment section para matapos na ito, piskat na. Bakit daw? Kailangan paalam, kay ka-business ba yung YouTube? Yung YouTube? Ang bihirang buhay. Ba't pati ako? Inano nyo na ako yung may-ari ng YouTube? Siyempre, hindi po ganun. Talagang karapatan nila po yun. Lahat tayo, no? Sino man sa atin na gusto at ibig sabihin ay may kakayahan, ay pwedeng mag-create ng kanyang channel. At magpaalam sa akin. Siguro eto na naman, kailangan balansihin na naman natin yung damdamin ng mga ibang Siguro ang punto ng ating mga viewers na siguro yung pasintabi ba na kaya nga pala tawag nito create akong di na muna magtuloy si LB ng online sale at ito mag-channel na lang kami kuya, ganon. So yun siguro ang hinahanap ng ating mga ilang viewers, mga ka-business natin dyan. Ngayon, sa ganang amin ni Mrs. Ka-Business po, ay para sa amin, karapatan po nila yon na kung gusto nila. At wala po kami sa posisyon para sila ay pigilan, ano ba ang tawag na? Yung opo, wala po, hindi naman po kami gano'n. At saka, alam namin kung saan kami nakaposisyon. Alam namin yung aming limitasyon pagdating sa tinatawag na karapatan, bagaman sila ay sabihin na natin bahagi ng mga magagandang pangyayari sa ating YouTube channel ng Ka-Business Official, ay andun pa rin po yung katotohanan na hindi kami pwedeng ilagay yung sarili namin ni Mrs. Ka-Business doon sa sitwasyong alam namin wala kaming karapatan. Ano po, sana yon maging malinaw. Yung mga sinasabi niyo po na sana nagpasintabi ay naintindihan naman natin diba, Gino? Kasi siguro saktan sila. Ang kalimitan ganyan, selos selos ba? Mga viewers, mga seloso may mga viewers ba, ganyan. Normal yon kapag ka ikay nagmamahal, di ba? At naintindihan ko po yun kasi mahal nyo yung Ka-Business family, mahal nyo yung Ka-Business Official YouTube channel na para bagang pakiwari nyo, ganon. So, syempre, kaya mayroong mga ganong komento at reaksyon. Pero sa ngayon po, mga Ka-Business, kami po ay nakikisuit, naglalambing po ulit sa inyo, ay wala po sa amin yon. At tama na, no? Enough na. Ano na tayo, tawag nito, positive vibes, tapos enjoy tayo, no? Tapos tuloy-tuloy lang sa pagtulong. Ngayon nga, di ba? Ay, nakilala niyo si Tony? May bago akong tinulungan. Taong grasa din yun. Nakapanood mo. Hindi nga, panood. Nasubaybayan mo mula part 1? Opo. Anong part na ngayon? Hindi na pa nga na ipapansin sa kay Kayla yung last. Thumbnail lang tinignan mo.
Tapos, hindi, kanina, natutulog. Oo. Yun ang amo, magaan sa puso. Sayo-sayo. Tony. Ay, di tinuturuan namin. Kasi, ano po yung mga ka-business tawag nito, exercise ba? Para maalis yung bored, tapos maibalik yung dating self-confidence. Grabe. Alam mo yung kasaysayan, no? Hindi mo pa napanood. Panoorin mo yung vlog ko na ano. Ayan, siya na madagdagan yung views natin. Ito, maobliga ito. So, asan yung yung cellphone ko? G, kinuha mo? Hindi po. Joke lang. Ito, Mga ka-business, para makilala ni Ate LB at saka ni Kuya Renji yung si Tony ba? Si Tony, nung unang nakita ko to, maggaan siya sa loob, maniwala sa akin, G. Ibang to, parang, tapos nung dumating ito sa, sa ka-business official, pumayapa. Dala nito kapayapaan. Kaya mamay, pag nakita mo, kawakan mo. Hindi ako po, kaya nasa labas pero kita ko. Ilang siya sa tao pa rin? Ha? Ilang siya? Oo. Baka mamay gawin mo santo. Puon. Hindi po, wag naman. Kumbaga, ibig ko lang sabihin, yung dala niyang vibes, masarap sa puso, mga ka-business. Smooth. Maring hindi nyo ako masyado mag-gets ngayon kasi hindi nyo na-experience Pero pagka may chance kayo, pumunta kayo rito sa bahay, akbay-akbayan nyo, doon nyo mararamdaman. Then, yung vlog ko, yung part 1, Ay, hindi. Anong part po ba yun, mga ka-business na yung nagpahayag na yung nakausap na sa video call yung tatay. Yung sa video call. Ang grabe. Kung bakit siya na Durog ang puso ko ron. Grabe, hindi ko naiwasang hindi ko maiwasang nag-bad words talaga ako sa harap ng camera. Sorry po mga ka-business Kasi useless din yung i-delete ko, narinig na rin ng Diyos yun, nakita na rin. Kaya hindi po ako mga ngatwiran kasi mali talaga yun. Hingi na lang ako ng paumanhin at saka sorry talaga, pangunawa po. Bigla ako Hindi ko kasi sukat akalain na gano'n ang ginawa sa kanya. Kasi napakabait tong bata na ito. Pinagtripan ng mga kaibigan. Hinawakan yung dalawang kamay, binidyuhan, pinilit tuliin. Grabe, diba? Ayan Sinong hindi mabibigla tapos pinainom ng talampunay. Kaya talagang sumabog ako rito Yung time na yun grabe iyak ko rito, G. Kita mo yung kuya mo rito, alam mo matapag, pero iyakin pala. Ka-business. Diyan. Panoorin mo to, G. Video ko. Grabe naman. Kaya tayo. Ba siya? Sinira talaga siya. Hindi kaibigan yung mga sinira talaga siya kung... Totoo yun. Ang ko nga po, mga ka-business, dun sa mga local government, lalo sa gawing mga lalawi, mga probinsya ba, bigyan ng pansin sana yan, bigyan ng katampatang, atensyon. Kasi po, ang daming ganyang mga pangyayari nang dahil sa talampunay. Nasisira talaga si Christian. Alam mo si Christian, di ba tinutulungan namin na yung tinurn over sa akin nila Kalinga Prab at saka ni Kuya Bal po na taong grasa din na tagpuan doon sa dait. Talampunay din ang dumali ron. Talampunay din. Ang sakit lang kasi sa puso na kumbaga parang ilalagay mo sarili mo kung alimbawa anak mo yon, ikaw ang magulang, ewan ko lang kung hanggang saan ang mo. Pero ako ayoko magbuhat ng sariling bangko. Pag halimbawa nangyaring ganun ayoko magsalita ng tapos mga ka-business. Ito G yan ang taong grasa part 6. Part 6. Yung part na rito. Grabe naman. Parang may nakita ako, may dala kang pasalubong Yung pasalubong. Bibigay niyo ba sa akin yun? Opo. Excited na nga po kami. Mainit pa po ito. Ayan, namuwersa ng pasalubong, business. Ng braso, Napagdamutan nyo na po ang aming kakayanang Alright. pasalubong po para sa inyo ni ate po. Si Jolibe. Opo. Ay, hindi si Macdo. Ano to, chicken? Kain tayo. Manok nga. Tara. Sige po, para sa inyo po yan.
yan. Hindi. Para sa po yan nila ate nila de Papa Dins po. Si Budang po, nandiyan po. May pasok yata, no? Biyernes. Ay, tika yung sombrero ko pala, mga business. Sensya na. Nakalimutan ko na naman. Hindi mo pinaalala sa akin. Lagi mo naman ko. Kabestes, nakasombrero ka. Sorry po. Kanina pa yan sila. Dami na niya sa comment section. Sorry po. At, kakain talaga ako. Kayo. Para sa inyo po yan, kuya. Nila ate po. Kumain na po kami. Bago po kami pumunta rito. Masarap ba, kuya? Niluto po ni Alex. Masarap. Parang Jollibee. Niluto ni Alex. Dito, ulit. Tapos nilagay mo lang sa box. Secret recipe pa. Wow! Talaga to. Yun, lagi may business po talaga. Oo, tama yun. Kasi ganito yun, no? Mahirap yung may employer po eh. Oh, hindi. Kasi ganito yun. Tawag nito. Yung, di ba, yung pinaka-last vlog natin na magkakasama tayo rito nung gabi. Binigay na ni ate mo yung pampuhunan nyo, pang start. Di ba? Para sa online selling. Ano yun? Tawag dito, the best yun, te. Ako naniniwala ako ron sa online selling. Ano po, mga ka-business, ano? Kasi sa panahon ngayon, di ba, ano naman tayo, mulat naman tayo sa katotohanan pagdating sa ganyan, pagdating sa kalakaran ng pagninegosyo ngayon, online talaga eh. Yan talaga ang buhay ng negosyo ngayon. Magkaroon man ng mga physical store, ay yan na lang ay parang doon sa mga customers na o kliyente na parang naghahanap ng additional na proof na ikay legit or meron silang pupuntahan just in case na magkaroon ng problema yung iyong goods o yung iyong produkto. Kain po. Pero andun yung katotohanan na talagang ang humahataw ngayon online pagdating sa business. Lahat po nasa online eh. Ultimo nga mga panty, lahat, as in lahat po, mga ka-business. At mayroon na rin tayo. Ay, mga ka-business please, mag-avail kayo. Kasi, gagwapo kayo. Tapos, gaganda. Tapos, sexy. Babata. Ang isip. Hindi po, ibig sabihin na good for health, di ba? Maganda yun na papangalagaan natin yung health. Pero, bukod doon, makakatulong ka pa doon sa ating mga kababayan na mga tinutulungan na higit na nangangailangan. Kasi, may porsyento ron hindi ko alam anong setup ni Boss Dave at saka ni Papa Dins. Parang 50% yata nakikitain ay isinasama doon sa pondo na ginagamit para sa pantulong. Alright, no? Diba mga ka-business, ano? Bili na po kayo, tapos dyan sa abroad ay pwede na rin kayo mag-avail soon. Kasi inaayos na lang po yung sa DHL. Mahal kasi. Mahal. Yung Transportation. Hindi po, delivery fee. Delivery po. sige, tawagan. Ang tawag nun, transportation. Transportation. Ha? Export po. Export. Meron pang pinakatama at tugmang termino. Sige. Delivery. Logistics Shipping. po. Shipping fee. Delivery po. Naman. Kala nyo, nagkakaedad na ako. Opo, nakakalimot na po kami. Matatanda na po tayo eh. Ay, gan naman Ate Elvin, hindi ko matatanggap. Sorry. Hindi, biro lang. Hindi na natin ano yung katotohanan. Please po, mag-avail na kayo. Sexy kayo, babata. Galing mga quotes nyo. Please visit www.kabusinessofficial.com para umorder po ng mga product ng KBO. Yan. Uy, galing! Papakan! Thank you po. Yan. Yan. Nakita ko po yung mga products eh. Nagpunta rito sa bahay yung CEO noon. Nagpunta rito. Bata pa. Grabe, Vicente na. Bata pa, wala pang 30. Sa business talaga. Yun talaga number one. Napakayaman. As in. Mahusay yun. Mahusay yung bata na yun. Yung mga ganong klaseng mga kabataan, wala pang mga 20. Kasing edad siguro Papa Dins. Yung mga ganong kabataan, sobrang yan dapat ang yan dapat yung mga inaalam, yung istorya,
ng mga kapwa nila kabataan din, yung mga generation ngayon, yung mga pasibol. Kasi makakakuha ka talaga ng mga ano mga pangmalakasan at saka mga mahiwagang teknik kung paano, siyempre lahat ng tayo gustong umunlad ang buhay At hindi lamang sa pansarili, para makatulong ka sa paano ka tutulong sa kapwa mo kung sarili mo gutay-gutay, gana wala ka na. Tulungan mo muna sarili mo. Di ba? Kaya ako hindi ako pabor mga ka-business doon sa mga mga di umano, tutulong sa mga kababayan. Pero pagka medyo siniyasat mo ng konti, sus, makita mo yung kalagayan nila, sila dapat tulungan. Yung bang, ibig sabihin, tulungan mo na sarili, ayusin mo muna yung sarili mo. Tulungan mo muna. Kasi, hindi maalis, hindi naman lahat. Kaya lang kasi, hindi maalis sa ibang mga isipan ng mga manunood na, oh come on. Parang talaga lang tutulong o baka pinagkakakitaan mo yung binibidyohan mo. Parang gano'n, no? Although wala namang masama sa pagkakaroon ng kita sa video as long as nagpaalam ka ron sa tao na ikino-content mo. Kaya lang, mas magiging tawag ba nito, yung bang kapanipaniwala at saka yung kredibilidad. Ano po mga ka-business, may kakayahan kang tumulong. Diba? Kagaya nung, kasi ang ginawa ko po kasi, pasintabi po ha. Wag naman sana isipin na ka-business, porgit ba mahirap kami, wala na kami karapatang mag-abot ng tulong sa kapwa. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Hindi po yun ang ibig ko sabihin, ka-business, no? Hindi yun. Ang tinutukoy ko yung bang mga pumapasok sa mundo ng social media, na di umano ang puso ay nasa pagtulong. Pero, come on, para sa akin hindi ako convincing. Diba? Kasi kami, may sewing machine business kami noon. Although na talagang mahirap buhay noon kasi pandemics, ganyan. Pero, andun yung katotohanan na may source of income kami. May pinagkukunan. Pagka naka-deliver ng sewing machine, pag kumita, nagtatabi ako 300 pesos, 500, ganyan. Tapos papakyawin ko yung nagtitinda ng bananakyo. Yung paninda niya pala, hindi yung nagtitinda. Pinapakyaw ko, tuwan-tuwa, tapos ma-upload sa YouTube, marami naka-appreciate, doon yung nagsimula. Wawa ng Diyos yan. Hanggang sa ikaroon ng mga kaibigan, lumaki-laki na yung sahod, diba? Nga po pala mga ka-business, konting update lang. Mamaya na kayo magsalita ha, kaya mag-istorya lang ko. Update lang po. Ang dami na pala nating natulungan. Inano ni Boss Dave. Yung bang individual, families, na inano ano tawag ito? Parang inventory ba tawag? Inventory? Ginawa niya ng sheets, report po. Summary po. Yan, opo. Ang dami na pala. Kumbaga, hindi ko sukat akalain. Nagawa ko pala yun. Wow! Sa Diyos ang kapurihan, mga ka-business.